I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me,
sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, forever sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise. They don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Salamat sa mga awitin. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. It was love that took him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? So undeserving of His love, but oh, I am thankful of His precious blood. Though I never understand of what we received, He
was love that took him to the cross. Love amazing, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that God would give His Son for me? to pay my sins and let me go free. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing Love, how could it be that Jesus gave His life for me? See my Jesus on the cross, the people crying, looking on the man and think, such a tragedy. But what the world could not see was when they nailed Him on the tree. He broke the chains of sin and set them free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprung up for man in misery. Sin died where the blood fell. I'm so glad His precious blood covers me. Thorns of violence, thorns of hate, we're growing widely. All the pain that sin had caused was so plain to see. But when the blood came streaming down the cross, where my Savior bled and died, it broke the chains of sin and set me free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprung up for man in misery. Sin died where the blood fell. I'm so glad His precious blood covers me. Sin died where the blood fell. Oh, I'm so glad His precious blood covers me. Covers me. There's a battle that's raging between right and wrong that every believer must fight. But our weapons aren't carnal, for we march to a song, and Christ sends our foes into light.
So lift up the melody in one accord and sing to the nations the song of the Lord, praising, "Oh, hail the power of Jesus' name. To God be the glory, oh, worship the King. Amazing grace, how sweet the sound, and Lord, plant my feet on higher ground. Faith is our shield and His word is our sword, but of Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Medyo na late po. Pasensya na po. At salamat patuloy sa inyo pong pagmamahal sa programa po ng ating simbahan. Ayan, at salamat po sa ating mga maagang nagising. Sa ating 9 viewers this morning. Good morning po sa inyo pong lahat. Yan, andyan yung una-una nag-comment, si Sir Salvador Bore. At sa inyo pong family, Sir, good morning po. And kay Ma'am Heidi, Ma'am, good morning. Kay Ma'am Vicky, magandang umaga po, Ma'am Vicky. Sir Ariel, good morning, Sir. Sir Jonas, magandang umaga po. Kay Ma'am Rachel, good morning po, Ma'am Rachel. Good morning, Brother Philip. Ma'am Rolene, good morning po. Ma'am Beth, good morning po, ma'am. Kay Sister Geraldine, ma'am, good morning. And kay Sir Ryan, good morning po, Sir Ryan. Ma'am Myra, magandang umaga po. Ayan, at tuloy-tuloy na po tayo. At salamat po sa Panginoon dahil panibagong araw, panibagong kalakasan, ay tayo po muli ay sisimulan natin ang ating araw na merong salita po ng Diyos. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan na commit to attend church services. Ayan, patuloy natin pinag-uusapan sa ating pong devotion is our commitment in our church attendance. Gusto pong basahin dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Lagi naman pong binabanggit ng ating pastor. Ano po? Alam nyo, napakalaga po talaga na matutunan natin na pahalagahan ang bawat pananambahan. No? Kita nyo po, every morning, ito po yung pinag-uusapan natin, every morning naririnig natin, pero still, kung makikita nyo po mga members ng ating church, ay bakit ang mga tao ay wala pa rin pagpapahalaga sa pagpunta ng simbahan. Especially, young people. Mga kapwa ko, young people, high schoolers, di ba? Napakaganda na maunawaan natin na makita talaga natin bakit napakahalaga ng pagpunta sa simbahan. Ayan, buksan po natin at basahin natin sa 1 Timothy chapter 3 in verse number 15. And ano pong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Yan. So, sabi po ng Bible dito, gusto po mag-focus tayo sa binanggit ng Bible po dito na that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ayan. Sabi nga po ng Bible dito, pag sinabi po nating behave, ayan, nabanggit, siguro maalala po ninyo, sa mga nakikinig po ay maalala nyo pa yung binanggit ng ating pastor. What do we mean when we say behave po dito sa verse na ito? Yung behave po sa verse ng ito ay iba sa behave na, tawag dito, na alam natin. Ayan, pag sinabi ng Bible na behave, yung paggagamit po ng behave dito is to be busy. Diba? To be occupied. To be busy. Kaya kung ilalagay po natin sa verse na ito, "But if I tarry long, that thou mayest know
how thou oughtest to be busy. Yan, to be busy in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And alam niyo po, dito sa ating simbahan, mga kapatid, ay napakalaga na maunawaan natin. We have to be busy, mga kapatid, bilang isang tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, bilang tumanggap kay Kristo, maalala niyo po last time na aking po nabanggit dito, normal po sa isang anak ng Diyos na masaya yan na pumupunta sa simbahan. Di ba? Anak ka ng Diyos, mga kapatid eh. Kaya, kinakailangan masaya ka na pumupunta sa simbahan. Normal po sa atin. Ang hindi po normal ay yung wala tayong kasiyahan pumunta sa simbahan. Di ba? Normal po sa atin that we are busy, we are occupied. Every Sunday, alam na natin yan, na ito ay para sa Panginoon. Occupied na ako dito. Busy ako na Sunday, ito ay para sa Panginoon. Kinakailangan hindi na ito magagalaw. Yan po dapat ang kaisipan natin bilang isang mga anak ng Diyos, bilang isang tumanggap sa Panginoon Kristo. Hindi po, kasi anong nangyayari, especially mga young people, baliktad. Di ba? Kung kailan yung Sunday, in which Sunday is the day that is for the Lord, ang nakakalungkot, nilalagyan natin ng ibang activities. Di ba? Nilalagyan natin ng ibang rason sa lungat at hindi natin maibigay para sa Panginoon, in which that is very wrong. Dahil alam nyo ba, ang sinasabi ng Bible, we have to be busy for that day. Yan ay yung araw na dapat tayo ay busy para sa Panginoon. And alam nyo po ba, mga kapakayang people, alam nyo po ba sa lahat po ng viewers natin, in connection to the preaching of our pastor last Sunday, alam nyo po, ang pinakamatinding kalaban natin, mga kapakayang people, sa lahat po sa atin, mga members of the church, ang pinakamatinding kalaban po natin bilang isang mga anak ng Diyos. Bakit po wala tayong commitment para po to attend every church services? Wala tayong commitment not to miss every church services na meron po tayo. Bakit hindi tayo makagawa-gawa ng commitment para sa Panginoon? It is because of slothfulness. No. It is because of laziness. It is because of idleness. Dahil po, mga kapatid, sa katamaran. Di po ba? Ay, sabi ko nga po sa inyo, in connection to the preaching of our pastor last Sunday, alam niyo po, ito ang pinakarason. Kaya kung nakikinig po tayo, naintindihan po natin yun. Mga kapatid, sana naliwanagan po tayo. Mga kapakayang people, alam niyo po ang pinakarason kung bakit wala tayong kasiyahan sa simbahan. Wala po tayong, we are not busy para sa Panginoon. It is because of slothfulness. It is because of laziness. Yan, it is because of idleness. And ano po yung quotation na binitawan nating pastor last Sunday? An idle mind is the devil's workshop. Di ba? Ang tamad na pag-iisip, ang tamad na kaisipan, mga kapatid, ay ito ay is a devil's workshop. Ang nagtatrabaho sa ating isip dyan ay walang iba kundi ang dyablo. Mga kapatid, sabi nga nating pastor, God hates laziness. Ayaw ng Panginoon and He hates. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon ang tamad na anak ng Diyos. Tamad pumunta sa bawat pananambahan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang rason kung bakit ayaw mo pumunta sa simbahan, hindi dahil na-late, hindi dahil pagod tayo, hindi dahil na-late tayo sa ating paggising, or kung ano-ano mang bagay, kundi it is because of slothfulness. Yan ang sumisira ng ating, kung bakit hindi tayo makagawa-gawa ng commitment para sa Panginoon. Kung bakit hindi tayo occupied, hindi tayo busy para sa gawain ng Panginoon. It is because of slothfulness. And alam nyo ba, mga kapatid, makikita natin maraming Kristiyano na maririnig natin na ganito. Kasi nababanggit sa ating pulpito, naririnig natin lagi na ang isang anak ng Diyos
ay dapat pinagpapala ka ng Panginoon. Di po ba? Sinong anak ng Diyos ang ayaw ng pagpapala? Or sabihin na nating tao, lahat ng tao gusto po ng pagpapala. Di po ba? All people loves blessing. Pero alam niyo po ba, ang nakakalungkot ay ayaw ng tao na magtrabaho para po sa blessing. And mga kapatid, alam niyo po ba, in having a commitment to attend every church services, alam niyo po ba, ibibless tayo ng Panginoon dyan? Pero ang nakakalungkot mga kapatid, bakit maraming anak ng Diyos na nagsasabi, pero hindi natin makita yung blessing ng Panginoon? It is because of laziness. It is because of slothfulness. It is because of idleness. Dahil sa katamaran, mga kapatid. Paano tayo ibibless ng Panginoon kung tayo ay tamad? Di ba? Hindi po pwede yun. Oo, mabait ang Panginoon, mga kapatid. God is a righteous God. God is a merciful God. God is a gracious God, mga kapatid. Pero kung tamad tayo, ay hindi rin tayo karapat-dapat sa blessings. Di po ba? Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan maintindihan po natin na ang pinakamatinding kalaban natin why we can't even make a commitment to attend every church services, why we are still missing every church services, it is because of slothfulness. And mga kapatid, again, in slothfulness, God will never bless us. God will never bless a lazy people, a slothful. Tignan po ninyo dito sa Proverbs. Tignan nyo po na Sunday. Maraming binanggit ang ating pastor. Maring yung iba po dito ay nabanggit na lahat halos. Pero gusto ko lamang pong ulitin. Sa Proverbs chapter 12 in verse number 24. Yan. If you have your Bibles, ay maganda po. Mabuklat natin para makita po natin mismo. Proverbs chapter 12 in verse number 24. Sabi ng Bible, the hand of the diligent shall bear rule. Ayan, pag sinabi, ang kasalungat naman po ng slothful, ng isang tamad, is diligent, yung masipag. Sabi ng Bible, the hand of a diligent shall bear rule. Pinagpapala, inaangat yan ng Panginoon, mga kapatid. But the slothful shall be under tribute. Ang tamad naman ay ibababa. Verse 27, the slothful man roasteth not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. Proverbs 15:19, the way of the slothful man is as an hedge of thorns. Matindi, mga kapatid, inihalin tulad ng Biblia ang isang tamad sa isang hedge of thorns, matinik. But the way of the righteous is made plain. Proverbs 18:9, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Ang isang tamad ay wala pong pagkakaiba sa isang taong nagsasayang. Di ba? Kaya makita po ninyo, mga kapatid, imbis na Sunday ay dapat ubusin natin ang ating oras, igugol natin ang ating oras para sa Panginoon. Why? Because again, mga kapatid, anak tayo ng Diyos, and it is our joy to attend every church services. Normal na sa atin ng mga anak ng Diyos na pupunta sa simbahan. Pero bakit, mga kapatid, hindi natin iginugugol yung oras natin para sa Panginoon? Saan natin inilalagay? So, big sabihin, mga kapatid, nagsasayang tayo ng oras. Nagsasayang po tayo ng panahon. That's why, sabi ng Bible, a slothful man is a brother to him, is a brother to a great waster. Di ba? Nasabi po ng Bible, Proverbs 21 verse 25, the desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Diba? Ang pagnanasa, ang kagustuhan ng isang tamad ay siya rin ang papatay sa kanya, mga kapatid. Why? Because his hands refuse to labor. Ayaw magpagal. Ayaw po magtrabaho. Ayaw mag-work hard. And ayaw po magtrabaho. And nakakalungkot, mga kapatid, dahil ayaw niya magtrabaho, dahil marami siyang mga rason. Sabi ng Bible, Proverbs 22:13, the slothful man saith, there is a lion without, I shall be slain in the streets. Diba? Napakarandom mag-isip, mga kapatid.
Oh, the slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the streets. Di ba? Tayo rin, ganyan rin mga kapatid, pag mga anak ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, bakit linggo? Dumadami yung rason. Naglalabasan yung mga kung ano-anong rason. Hindi lang makapunta sa bawat pananambahan. Di po ba? Bakit kung kailan Sunday ay biglang may rason na ganito? Di ba? Matagal na yan sa simbahan. Or, ganoon din po sa atin, pag nagsusundo tayo, di ba? Sabado, pambihira. Masayang-masaya po tayo dahil nag-oo pupunta sa simbahan. Pero pagdating ng pagsusundo natin na linggo, ayan na, marami ng rason. Mga kapatid, ang punot ugat po niyan is slothfulness. It is laziness. Maraming rason, mga kapatid. Sabi nga natin, pag gusto, maraming paraan. Ayun. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ganun po sa atin bilang isang mga anak ng Diyos. Kung bakit, again, hindi tayo makagawa-gawa ng commitment to attend every church services. Bakit po maraming rason? Bakit maraming sagabal? It is because of laziness. Dahil po sa matinding katamaran. Proverbs 26:14. As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed. Di ba? Ang sabi ng Biblia, yung bisagra, nakatulad yan ng bisagra sa pinto. Siyempre, balik-balik yan na ganyan. Ano po? Ganon din ang tamad. Paikot-ikot rin sa higaan, mga kapatid. Di ba? Oh, ayaw bumangon. Linggo na. Late. Kaya hindi makapunta sa simbahan. Why, mga kapatid? It is because of slothfulness. Sabi ng Bible, verse 15, the slothful hideth his hand in his bosom. It grieveth him to bring it again to his mouth. Di ba? Kakain ka na lamang, tinatamad ka pa. Oh, alam niyo po mga kapatid, dito sa simbahan, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. It is our spiritual food. Isusubo na lamang sa atin, ibinibigay na sa atin ng ating pastor. Kaya nga ang gagawin na lang natin, a-attend tayo. Gagawin nating busy ang ating sarili. Pupunta talaga tayo, paghahandaan natin na linggo. Ito ay para sa Panginoon, kinakailangan na sa simbahan ako. Bakit? Tatanggap ako ng salita ng Diyos. Yung aking soul is kakain na naman ng spiritual food which is the Word of God. Pero bakit wala tayo, mga kapatid? Why? It is because of slothfulness. Dahil po sa matinding katamaran. And again, God will never bless a lazy Christian. Ang isang anak po ng Diyos ay natamad ay hindi kailanman ibibless ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa blessings. Kaya nga, ang isang anak ng Diyos, ang nababagay sa atin ay hindi katamaran kundi kasipagan. Masipag pumunta sa bawat pananambahan ng ating Panginoon. Masaya ka, excited ka, mga kapatid. Darating ang linggo ay kinakailangan. Masayang-masaya ka, occupied ka, busy ka. Bakit? Alam mo na araw yan na para sa Panginoon. Igugugol mo ang iyong oras para sa Panginoon. Alam niyo po ano sabi ng Panginoon sa isang tamad? Sa isang tamad na tao? Matthew chapter 25 verse 26. And tignan po natin. Matthew chapter 25 in verse number 26. Kaya nga mga kapatid, hindi bagay sa isang anak ng Diyos. Sa isang tumanggap sa Panginoon. I mean, mga kapatid, ano? Hindi, sabihin na natin tumanggap sa Panginoon. Hindi po bagay na maging tamad po tayo. Hindi po bagay na wala tayong kasiyahan sa pagpunta sa bawat pananambahan. Verse 26. Matthew 25 in verse number 26. It is the parable of the talents, mga kapatid. Yan. Pero pwede po natin i-connect ito sa pagpunta po natin sa simbahan na kung bakit ang tao ay tinatamad. And ano yung masasabi ng Panginoon sa isang tamad na anak ng Diyos? His Lord answered and said unto him, makita niyo po isang servant na binigyan ng trabaho ng isang Lord, ng isang master, thou wicked and slothful servant.
Thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Baba po tayo sa verse 29. For unto everyone that hath shall be given, and shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Saan po ba yung outer darkness? Mga kapatid, wala na pong iba kundi sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, ang isang tamad, sabi ng Biblia, is wicked. It is unprofitable. And yan po ay nababagay lamang sa mga walang Kristo. Yan po ay hindi nababagay sa ating mga nagsasabing anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung wala kang kasiyahan na pumunta sa simbahan, wala kang joy, wala kang excitement na pumunta sa simbahan, saliksikin mo ang iyong sarili kung totoo nga bang anak ng Diyos. Bakit ka tamad na pumunta sa simbahan? Sabi ko nga po sa aking mga ka-groupmates noong linggo, bakit pag pumunta sa simbahan ay tinatamad? Pero pag sa galaan, ay grabe, excited yan mga kapatid. Hindi mo na kinakailangan pilitin. Di po ba? Pag pupunta at kakain sa labas, or papasyal, ay wala nang pilitan yan. Excited yan. Masaya yan. Kakain gagala o papasyal. Pero bakit mga kapatid? Bakit pag sa simbahan, wala po tayong kasiyahan? Or mga kapwa kayang people, bakit sa ibang bagay masaya tayo? Pero bakit yung pagpunta natin sa simbahan ay hindi man lang tayo makatagal-tagal? Di ba? Hindi pa tapos yung preaching ay, makita mo, nag-aalisan na. Why? Because walang joy, walang excitement sa simbahan. Pero pag sa ibang activities, masaya. Pag sa ibang activities, nakakatagal tayo. Di ba? Pag hindi maka-Diyos na gawain, bakit dun tayo masaya? Sabi natin, anak tayo ng Diyos, tinanggap natin si Kristo. We have to check kung totoo bang meron tayong Kristo sa ating puso. Bakit? Ano ang sabi ng Biblia? Ang isang tao na tamad, mga kapatid, is wicked, unprofitable servant. And yan po ay nababagay na itapon sa dagat-dagatang apoy. Yan ay sabi ng Panginoon. Why? Because wala pong silbi. Again, nagsasayang ng panahon. Walang kwentang tao. Kaya nga alam niyo po, bilang isang mga anak ng Diyos, bilang tumanggap sa Panginoon sa Kristo, we must not be slothful, we must not be lazy in going to church. Kaya nga, we have to make a commitment that we have to be diligent sa pagpunta pa lamang sa simbahan. Kinakailangan, alam niyo po ba mga kapatid, kailanman hindi ka maging masipag sa mga ministries natin? Hindi mo kailanman niya mamahalin hanggat hindi mo muna natin minamahal ang pagpunta sa simbahan. Yan ang punot ugat. Kasi ang pagpunta po ng simbahan, binibigyan tayo ng salita ng Diyos. Again, when we go to the church, binibigyan tayo ng katotohanan, the truth. Yan ang binibigay sa atin. And wala na ibang nagpapatibay ng ating buhay bilang isang Kristiyano kundi yung salita po ng Diyos. Kaya nga alam nyo mga kapatid, mga kapwa kayang people, bakit again, hindi tayo masaya sa pagpunta sa simbahan, hindi tayo masaya sa mga ministries, hindi tayo masaya na sa mga maka-Diyos na gawain, sa programa ng ating simbahan, sa mga activities ng ating church is wala tayong involvement, zero involvement tayo, and sa nakakalungkot sa sanlibutang ito, doon tayo involved. Doon tayo busy. Doon tayo excited. Kinakailangan i-check natin yung pagtanggap natin sa Panginoon. At yan ay pagpapatunay lamang na wala tayong salita ng Diyos sa ating puso. Wala tayong salita ng Diyos sa ating isip. Kaya nga ano po sabi ng Bible?
ito po yung encouragement ko po sa bawat isa sa atin, that we have to be diligent in going to church. We have to be busy. We have to be occupied. Kinakailangan, excited tayo lagi. We must have the joy in going to church. Yan. Tignan po ninyo dito. Romans chapter 12. Yan. Basahin po natin. Bilang isang anak ng Diyos, alam nyo, ito po yung magandang makuha natin. Romans chapter 12 in verse number 11. Ano po sabi ng Bible? Not slothful in business. Di po ba? Not slothful in business. Alam niyo po, alam niyo po yan, mga members of the church, sa lahat po ng viewers natin, alam niyo po yan, pag meron kang business, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Hindi ka kikita kung ikaw ay tatamad-tamad. At pag hindi ka kumita, siyempre wala kang pera. Paano mo maisustain yung iyong pangangailangan? Paano natin masustain yung mga kailangan natin sa ating sarili, sa ating physical? Kaya nga tayo merong work, merong business, para meron tayong pera, pambili ng ating kakainin, ating idadamit. Di po ba? Oh. Kaya kinakailangan, sipagan mo. Bakit? Para yan sa ikabubuhay mo eh. Alam niyo po, ganun rin sa ating Christian life. Don't you know, mga kapatid, that our ministries, yung mga offices natin sa ating church, is a business. And that is, yan yung pinakamataas na dapat makita natin, na business natin bilang isang mga anak ng Diyos. And kung tayo po ay masipag sa ating mga work, sa ating mga business, sa ating po mga sa labas, alam niyo po dapat, ang pinakamalaga sa business rin natin bilang isang mga anak ng Diyos, sa ating mga ministries, ay dapat mas masipag po tayo. Sabi ng Biblia, not slothful in business. Di po ba? Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung tayo ay tatamad-tamad na anak ng Diyos? Paano po tayo i-bless ng Panginoon kung tayo po ay tatamad-tamad? Kaya sabi po ng Biblia, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Di ba? Kaya nga mga kapatid, sa pagpunta po ng simbahan, masaya po ba tayo? Do we have the joy? Meron po ba tayo excitement in going to church? Kaya alam niyo po, in our business of our Christian life, we must not be slothful, sabi ng Bible. We have to be fervent in our spirit. Kinakailangan, meron yung zeal. We are zealous. Kinakailangan masigasig tayo, mga kapatid. Meron tayong masigasig na spirit serving the Lord. Sabi ng Bible. Kaya nga po, mga kapatid, pag tinanggap na po natin ang Panginoon Kristo, we have to, kinakailangan masigasig ka, masaya ka, masigla ka, at walang masusumpungan ang Diyos na katamaran sa atin sa pagpunta pa lamang sa simbahan. Kundi ang pagpunta sa simbahan ay napakadali sa atin. Excited tayo dyan. Kinakailangan, sabi ko nga po, yung Sunday na yan ay busy na tayo. Occupied na tayo. It is already occupied. Why? Because it is for the Lord. Anak po tayo ng Diyos, kaya nga, sa bawat pananambahan, ay alam na natin sino ang makikinabang sa ating linggo. Sino ang makikinabang sa bawat pananambahan natin, sa ating Wednesday night, sa ating Saturday night. Diba? Kaya sabi po ng Bible, we must not be slothful in our business. We have to be fervent in our spirit, serving the Lord. Hebrews chapter 6 in verse number 12. Sabi ng Bible, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. That ye be not slothful, sabi po ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapwa kayang people, members of the church, of our church, make a commitment na maging masipag po tayo sa pagpunta po natin sa bawat pananambahan. Don't let the devil, mga kapatid, na maglagay ng katamaran sa ating pong puso.
Bakit po? An idle mind is the devil's workshop. Wala pong ibang nagtatrabaho sa isang tamad na tao. Walang iba kundi ay ang dyablo. Sino po ang gusto nating magtrabaho sa atin? Nasa sa atin na po yan. Kung tayo po ay tamad sa bawat pagpunta sa ating simbahan, syempre wala kang marinig na salita ng Diyos. And kung wala kang narinig na salita ng Diyos, walang nailalagay sa ating puso't isipan na salita ng Diyos, lalagyan rin po yan ng dyablo. Lalagyan rin yan ng kung ano-ano ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, ang isang anak ng Diyos na wala pong kasiyahan sa pagpunta sa bawat pananambahan, again, kinakailangan i-check natin yung ating pagtanggap sa Kanya. Bakit po ang isang anak ng Diyos ay merong kasiyahan, meron tayong pagmamahal sa bawat pananambahan, kinakailangan ay hindi tayo tinatamad. Kinakailangan po ay hindi yung marami tayong rason pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo po, pag sa gawain ng Panginoon, dapat meron lagi tayong rason para magtrabaho para sa Panginoon. Hindi po yung gagawa tayo ng rason sa lungat para hindi tayo makagawa para sa ating mga ministries. Bakit po? Mga kapatid, ang isang tamad na tao ay ang dyablo ang gumagamit yan. At kailanman, hindi po yan ibibless ng Panginoon. Hindi yan ibibless ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, yan po yung pinakarason. Yan ang matinding rason. Bakit po ang mga tao ay tamad na pumunta sa bawat pananambahan? Ayaw pumunta sa bawat pananambahan. Yan. Hindi dahil sa mga kung ano-anong rason natin, kundi ang punot ugat po ay katamaran. Ang punot ugat is our slothfulness, our laziness. Kaya nga mga kapatid, kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Hindi po ba? Oh. Bakit po kasi tamad? Oh, wala tayong excitement sa pagpunta sa simbahan. Wala tayong joy sa pagpunta sa simbahan. Di ba? Again, sabi ko nga po, lahat po tayo gusto ng pagpapala. Sinong matinong anak ng Diyos na ayaw ng pagpapala? Pero nakakalungkot, ayaw natin magtrabaho. Oh. So, hindi tayo deserve sa pagpapala ng Diyos. O kaya nga, nandun yung curse rin. O, ano po ba ang kabaliktaran ng blessing? It is curse. Kaya nga, ang isang anak ng Diyos na tamad ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Pero ang isang masipag na anak ng Diyos, pagpunta sa simbahan, nakapakinig yung salita ng Diyos, alam niyo po, blessing na po sa atin yan. Yung meron kang kasigasigan sa paglilingkod mo sa Panginoon, that is a blessing. Yung ikaw ay ginagamit ng Diyos para po magdala ng tao sa simbahan, that is a blessing. Ikaw nagso-soul winning and nakakilala sa Panginoon yung ating nasharean. Alam niyo po yan mga soul winners, nakarating sa simbahan. That is our blessing. That is a blessing para sa atin. It is our joy. Di ba? Yung tayo po ay makapag-held ng Bible studies, makapag-share tayo ng Word of God sa mga tao. It is a blessing for us. It is our joy. It is our excitement. Yan yung kasiyahan natin bilang isang mga anak ng Diyos. Bakit po? Anak ka ng Diyos eh. Normal sa atin yan yung mga gawain na yan. Pero kung ikaw ay tamad, wala yung kasiyahan mo sa mga bagay na yan. Hindi ka ginagamit ng Panginoon. At sa bawat pananambahan, wala tayo. Again, mga kapatid, ang rason kung bakit wala tayong commitment, hindi po tayo makapag-commit. Para hindi natin i-miss ang bawat pananambahan, hindi dahil sa mga kung ano-anong rason natin, hindi sa mga kung ano-anong dahilan na meron tayo, but it is because of laziness. Dahil po sa katamaran. Dahil po sa matinding nilalagay ng dyablo sa ating mga kaisipan. Kaya nga po mga kapatid, kinakailangan alisin na natin yan. Ilibing na natin yan. Burahin na po natin yan sa ating mga sarili dahil hindi na babagay sa atin na tumanggap sa ating pong Panginoon. Kinakailangan ang meron sa atin is diligence. Kasigasigan, mga kapatid. Excitement sa bawat pananambahan. We have to be busy. We have to be occupied. We have to know how to behave ourselves in the house of God. Kinakailangan alam natin na pagdating na linggo ay alam na natin yung gagawin natin. Bawat pananambahan ay alam na natin na yung oras po na yan ay nakalaan na para sa Panginoon. Amen?
Kaya nga po mga kapatid, ganun po kahalaga na maunawaan natin ang bawat pagpunta sa simbahan. Kaya mga kapwa kayang people, kinakailangan maintindihan natin yan. And members of the church, maintindihan po natin mahalaga kung bakit po pinag-uusapan natin yung commitment natin sa pagpunta sa simbahan. Ano po? Kaya nga, yun lamang po ang gusto ko pong ma-share po sa inyo. And if you have something na i-share po sa atin, devotion, please comment nyo lamang po at atin pong babasahin yan. And of course, ay ito rin po mga kasama ko dito ay magsasalita patungkol po sa commitment nila sa church attendance. Yan, pakinggan rin natin itong mga live audience natin dito. Ayan, Sir Mark, pakiikot mo yung ating camera. Yan. Sige. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko pa ay napakahalaga na lagi tayong pupunta sa simbahan, at ang natutunan ko din po ay dapat maging masipag tayo sa pag-aakay ng salita ng Diyos, at yun lang po. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat po maging diligent tayo at maging busy po tayo sa pag-attend sa simbahan, at pag ikaw ay slothful, hindi ka pagpapalain ng Panginoon, at Ibaba mo nga. Kasi ganyan. ayaw ng Panginoon ng tamad, at why we don't commit to attend church services, because slothfulness and laziness. At God will never bless a lazy Christian. Amen. Kasan nyo? Ang natutunan ko po ay kaya hindi po tayo makagawa ng commitment dahil po sa katamaran, at pag nag-commit po tayo na umattend every church services, i-bless po tayo ng Panginoon. At pag tamad po tayo, hindi po tayo i-bless ng Panginoon. Wala na pong ibang magpapatibay ng ating buhay Kristiyano kundi ang salita ng Diyos. Ang natutunan ko po ay dapat kung umit tayo ay maging masipag tayo at maging matapang at may batay tayo sa ating sarili. Dapat ay isama natin ang ang Diyos sa ating ginagawa sa simbahan tuwing Tapos yun sa Ang tunan ko po ay kailangan wag po tayo maging tamad sa pagpunta po sa simbahan, at pag tayo po ay tamad, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos, at kailangan po magkaroon po tayo ng commitment na magsimba po tayo every services. Ayun lang. Dapat hindi po tayo maging tamad dahil anak na po tayo ng Diyos, at hindi po sa Diyos yung pagiging tamad. At pagiging tamad po, hindi yan nababagay sa anak ng Diyos. Kaya dapat nagko-commit po tayo, kasi yung pag hindi po tayo nagko-commit, isa rin po yung katamaran. Yan, dapat nagko-commit po tayo sa pagsisimba. Yan, kung masaya na po tayong tinanggap na si Jesus Christ, dapat din na po tayo tamad. At nagko-commit po tayo magsimba. Church attendance. Amen. Sabi ni Nanay Lina, good morning. Amen. Walang maayos na pag-isip ang mga tamad, lalo na sa gawain ng Diyos. Yan. Totoo po yun. Totoo po yun. Sabi nga, kagabi nga, nag-uusap kami ni Kuya Dondon. Pinag-uusapan namin, bakit mga maraming young people na walang kasiyahan sa simbahan. Sabi nga namin, kakausapin mo ay hindi matinong kausap. Di ba? Pag makita niyo po mga kapatid kung paano niluloko, mga kapwa people, makinig kayo. Kaso wala tayong people. Kung paano tayo niluloko ng dyablo, pag sa maka-Diyos na usapan, hindi matino yung isip natin. Pero pag sa mga masasama, ang daming alam. May nabasa nga ako ng post sabi na
tawag dito, pag sa maayos na pananalita, nauutal tayo. Pero yung magmura, ang galing-galing. Alam nyo, ganun rin sa atin bilang mga anak ng Diyos, ano? Dito sa atin, sabi ko nga, nag-usap kami ni Kuya Don, pagkakausapin mo, hindi matinong kausap. Pag sa maka-Diyos na usapan, maayos na usapan. Hindi matinong kausap, mga kapatid. Pero pag sa ibang bagay, sa ibang activities sa pag-uusapan, dun maliwanag ang isip. Di ba? Kaya nga mga kapatid, totoo yung sinasabi ni nanay, walang maayos na kaisipan ng isang tamad na tao. Wala pong maayos na kaisipan. Walang maayos na decision. Nung Sunday po, di ba, meron tayong invitation for our ministries. Di ba? Bakit yung iba hindi makapag-decide? Yung iba hindi makapag-commit para sa Panginoon? Again, not hindi sa mga reasons na meron tayo, but it is all, ang punot ugat pa rin ay yung laziness, katamaran. Amen, Sir Ariel, sabi niya, amen, hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang laziness. Amen, sir, tama po yun. Kaya nga po mga kapatid, mga kapukayang people, members of the church, yun, yung cellphone, no, isa pa yun. O kaya nga ito si Belte, ganon din yung ibang mga bata dito, yan rin. Ang sumisira. Kaya nga mga kapatid, members of this church, ay kinakailangan ipakita po natin na tayo ay merong kasipagan sa pagpunta pa lamang sa simbahan. Amen. Hindi po tayo kailanman gagamitin ng Panginoon sa anumang bagay, kung sa simbahan ay tatamad-tamad po tayo. Kung sa pagpunta pa lamang sa simbahan ay ayaw na natin, paano pa tayo gagamitin ng Panginoon, mga kapatid? Di po ba? Pumasok tayo sa mga ministries, hindi natin matuloy-tuloy, hindi tayo faithful. Bakit? Pawala-wala rin tayo sa bawat pananambahan. Pawala-wala rin tayo sa pagpunta sa church. Kaya nga po mga kapatid, kinakailangan, pahalagahan po natin yan. Kinakailangan mga kapatid, sabi ko nga po, busy tayo dyan. Bilang isang mga anak ng Diyos, occupied po tayo niyan. Dapat sa araw po ng mga pananambahan, yan yung mga araw na talagang solid yan na para sa Panginoon. Kinakailangan, wala pong kaagaw ang Diyos dyan. Kinakailangan, ang Diyos ang makikinabang sa mga oras na meron po tayo dyan. Kaya nga po mga members ng ating po simbahan, kinakailangan, hindi lamang pupunta tayo sa simbahan para makita lang tayo ng ating pastor or dahil may gusto tayong makita, para masabi na nandyan tayo. Hindi po. Kundi dahil anak ka ng Diyos. Kaya ka pumunta sa simbahan. Tungkulin natin na pumunta sa simbahan. Kaya nga po, again, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Thank you po sa ating pong viewers. Ilan yung viewers natin ngayon, Sir Mark? Sa ating 20 viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pakitaas nga, Sir Mark, yung ating comment section. Sino yung mga hindi natin nabati dyan? Sir Digno, Ma'am Joyce, yan. Thank you po sa inyo po. Sa inyo pong pakikinig. Of course, sa ating pastor, mga full-time staff sa taas. Yan, si Ma'am Nelda. Yan, si nanay, tita. Yan, so far, wala na. Lahat ata nabati natin. Yan, sila Tirakel dyan sa Cagayan at si Ma'am G. Ayan. At sa lahat po ng mga nakinig na hindi namin po nabati ay patuloy na kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikinig at huwag tayong magsawa sa pakikinig po natin na salita ng Diyos. Yan. Kinakailangan po mahalaga po sa atin yan. Pero kinakailangan ay hindi lang po tayo sa live nakikinig, iba pa rin yung pumunta tayo sa simbahan. Iba pa rin yung pupunta tayo sa simbahan. Kasi, mga kapatid, pwede tayo lokohin dyan ng Diablo na dahil may Facebook Live, okay na hindi magsisimba. Hindi rin po yun pwede, mga kapatid. It is laziness pa rin
na mas pipiliin natin na sa live na lamang po tayo. Ayan. Sa services, mga kapatid, ano po? Sa mga services. Kaya nga kinakailangan bukas po, Wednesday. Ayan. Alam na natin yan, para sa Panginoon yan. Hanggang sa Saturday and sa Sunday po, mga kapatid. Kinakailangan, yung mga araw po na yan, i-reserve na yan natin para sa Panginoon. Wala na po dapat ibang kaagaw sa ating schedule yan para sa ating pong Panginoon. Ano po? Kaya, amen. Sabi, Sir Bor, na typo lang yan. Maraming salamat po ulit sa lahat po na nakinig. At we are hoping na meron po tayong natutunan po sa umaga pong ito. Ayan. So, ingat po kayo sa buong maghapon. At patuloy po natin i-glorify ang Panginoon sa lahat po na ating pong mga gagawin. Maraming salamat po. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa umaga pong ito. Again, maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panibagong kalakasan naman po na ipinagkaloob niyo po. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat po namin pong mga gagawin sa buong maghapon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga gawain, mga papasok po sa school, sa kanila pong mga work, kayo pong patuloy na mag-ingat. At patuloy na kayo po maitataas. Gamitin niyo po kami na pag kami po ay mayroong pagkakataon na ma-share po inyo pong salita sa iba, ay gamitin niyo po kami po, Panginoon. At gamitin niyo po itong narinig namin, ninyo pong salita, na yung mga nakikinig na wala pa pong commitment sa inyo po, Panginoon, sa pagpunta sa simbahan, not to miss every church services, gamitin niyo po itong pinag-usapan namin po, Panginoon, na magkaroon po kami ng commitment. Kaya ulit, Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom, kalakasan, joy, excitement sa trabaho po namin po para po sa inyo po, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy na kayo pong maitaas po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig. Thank you po and God bless po sa inyo pong lahat. Thank you po. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,